Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Liver cancer. Yes, Tita Winnie. At nabanggit mo, Dok, malaki, parang sa sinabi mo, no, malaking factor yung Hepa B positive ka. Yes. Yan ang impact natin as far as Pilipinas is concerned lalo. Okay. Yung tinatawag na chronic active hepatitis B, isa sa mga sanhi yan na magtutulak sa atin papuntang liver cancer. Risk factor kasi siya eh. Paano ba nagkakaroon nun? Ang hepatitis B kasi, nakukuha natin ito through blood transfusion, through pregnancy, pwede yung vertical transmission mula sa nanay hanggang sa bagong panganak. Minsan naman, dahil may ginagamit tayong droga or something or mga needles na infected na pwedeng mag-transfer. Really? Of course, sexual contact and promiscuity, isa rin source yan. Oh my goodness. Yes. Okay. Paano yun, Dok? Pagka meron pa bang ibang kondisyon sa atay na pwedeng magdulot ng liver cancer? Yes, marami naman tayong mga ibang risk factors, no? Kagaya ng liver cirrhosis o pagpapalya ng atay. Ay, hindi pa ba cancer yung pagkasinabing Hindi pa. cirrhosis? Pag sinabi natin cirrhosis, parang isang makina ay nawawala ng bisa o hindi nagtatrabaho. Palyado. Kumapal na siya. Hindi na nagagawa o nagagampanan yung eksena ng pag-metabolize, pag-filter out. So, toxic na yung katawan natin. Parang ganon nga. Ah, okay. So, nalalason. Kaya nga makikita mo sa mga taong may liver cirrhosis o palyadong atay, ano bang komplikasyon? Naninilaw, lumalaki ang tiyan, namamanas, nagdidilirio, nagkakaroon ng sabihin natin pagsusuka, pagdudumi ng dugo. Yung isa pa, yung nangingitim na madilaw. Yes, dahil nagkakaroon ka ng toxin accumulation, Tita Winnie. Alam mo naman, ang liver natin, sabihin natin, pang-filter, pang-tanggal, panala ng lason at mga dumi. Hindi niya nagagawa. Bakit nagkaka-liver cirrhosis na? Maraming sanhi rin dyan. Pwedeng alak, pwedeng gamot or drugs, pwede rin hepatitis. Oh, okay. Ano pa? Fatty liver. Fatty liver. Naku, Yes. ako merong slight fatty liver. Oo. Pero ito, may mga ibang sanhi. Binanggit natin ng alcohol. Pwede mo naman itigil, hindi ba? Oo naman. Oh. Fatty liver, pwede mo naman gawa ng paraan yan eh. Paano? Modifiable. Exercise. Lifestyle change, hindi ba? Food, of course. Yung obesity and diabetes can push you to that eh. Okay. Ano ba ang components na magtutulak sa'yo sa fatty liver? Diabetes, alta presyon, obesity, sedentary lifestyle, mataas ang triglyceride, mababa ang HDL o good cholesterol. Ito yung mga factors na sabi natin points towards fatty liver. So, kung meron akong slight fatty liver, a quick change in diet, exercise can lessen. Yes. In fact, may mga pinag-aralan na pag-lessen ka ng 7% ng body weight mo ngayon in 3 to 6 months time, Oo. pirmi lang siya. Hindi siya hindi magpo-progress. Okay. Bawasan mo pa ng 10 to 15% in 6 months time. Aatras, babalik sa original na estado. Naku, matras na siguro. Hindi More than naman. 15%, Dok eh. Oo. Tawag dito, ano bang ibig sabihin? 15% of your current body weight. Hindi yun ideal mo. Oo. Hindi yung Okay. ideal Mas papayat pa. Hindi Oo. pa. Halimbawa, 100 pounds ka ngayon, na over ka, no? Sabi natin 100 na lang. 15%, di bawasan mo ng 15 pounds lang. Oo nga. Tapos, Dok, sandali, pagka ba sinabing fatty liver, talaga may taba yung liver? Para siyang karne na may taba. Nasa gitna, nasa iba. Siyempre, parang hadlang yan, nakikigulo, nakiki-occupy ba sa lugar? So, nagkakaroon ng siksikan. Nawawala po yung tunay na function. Tawag dito, gaano kahaba gaano katagal itong mga kondisyon na nabanggit mo, yung hepatitis B, liver cirrhosis, at saka fatty liver, bago maging cancer? Technically, mga 7 to 10 years or more. Pero kung na-discover mo early, magagawa natin ng paraan. So, hindi naman sabihin natin na porket meron ka na, no more na. Kaya nga inaalam natin. Kaya pwede kang
pwede kang hindi magkaroon ng hepatitis B. Okay. Dahil lang dyan ng vaccine eh. Meron, Dok, yung stigma ng cirrhosis. Yes. Kasi parang ang impression ko sa mga taong nagkukwento, pagka sinabi mong may liver cirrhosis yung pasyente, death sentence na yun. Yes. Automatic cancer na. Hindi naman. Hindi siya cancer. Dahil ang cirrhosis, ang tinutukoy dito, yung pagpalya. Yung function ang issue. Pag sinabi nating cancer, may tumutubong hindi okay. Okay. May foreign object. May foreign object, may tumor. Oo. Nawawala yung tunay na laman ng liver. Okay. Paano ginagawa ito? Ino-opera? Depende yan. Sa size, sa laki, sa dami. Pwedeng operasyon, pwedeng radiofrequency ablation, pwedeng transplant. Mahal yun. Si Caviber 7959 may question. I have drug-induced liver injury because of my TB medicine. Paano ko po ma-prevent ang liver cancer since nagka-injury na ang liver ko? Hindi naman. Sabihin natin meron kang DILI, D-I-L-I, drug-induced liver injury. Okay. Gawa ng gamot. Okay. So, pag tinanggal yung gamot, babalik sa original na estado ang liver mo. So, hindi siya permanent injury. And she has to watch out. Yes. Kaya nga, paano mo nalaman na may drug-induced liver injury ka? Kasi yung nagreseta sa'yo ng anti-TB drug, binantayan ka. Ina-expect natin yon. Meron iba, nagre-react. Meron iba, Hindi. okay lang. Siya nag-react. Nag-react. Kaya nga nakuha yung diagnosis na DILI. So pagkatapos niya dun sa regimen na ng TB meds, Hindi yan tinapos. Binago yan. Binago yan. Kasi yun, merong kang tama. Reaction. May reaction ka. Let's change. Let's shift. Ganun ba nangyari sa iyo, be? Mm. Pakitext mo nga ulit. Si Andrew, Andrew Princess Sipitan. Doc, ano po ba ang sign na may liver cancer ang isang tao lalo kung uminom ng alak at nagsigarilyo pero nag-stop sa bisyo? Okay, ganito yan. Ano bang sintomas ng liver cancer? In general, nagkakaroon na ng signs and symptoms of tumor growth. So, yung general ba? Loss of appetite, weight loss, minsan naninilaw. The same with lung cancer. Yes. kahapon. Tapos, pwedeng dahil na liver mo dito sa right upper quadrant, sa ilalim ng right breast mo sa suso, sa ilalim ng tadyang nung sa kanan, minsan nananakit, nagkakaroon ng pain, right upper quadrant pain. Okay. Or, pag nag-dysfunction na yung liver mo, yun, baka lumaki ang tiyan mo, nagkaka-ascites ka, namamanas ang paa mo. Manas. Oo. Kaya nga, nakukuha ito sa check-up naman eh. Oo. Di ba? As a blood test. Blood test, pwede tayong mag-test. Meron tayong tinatawag na tumor marker. Pero pag ang tumor marker ay normal, hindi niya ibig sabihin, wala. Anong ibig sabihin? Alpha-fetoprotein, AFP, ang test natin, or AFP, tumor yes. marker for liver cancer. But if the AFP or yung tumor marker natin ay nasa normal level, 0 to 5, hindi ibig sabihin wala. Pag mataas, then imbestigahan natin. Ganun lang? Yes. Pwede bang mag-request ako sa doktor na, Dok, ultrasound muna ako Pwede. kahit ano? Dahil ang ultrasound naman, pwedeng part of the testing yan. Di ba? Okay. Whole abdominal ultrasound. Yes. Kailangan natin yun, Tita Winnie, dahil hindi lamang atay ang tinetest natin dito. Dahil pag tinutukoy natin o sinabi natin liver cancer, yung sinasabi natin yung mismo laman ng atay. Pero yung mga ducts, pwede rin magkaroon ng cancer. Cholangiocarcinoma. Di ba? Yung yung mga tubo. Yes. Parang katulad din sa breast. Yes, yung mga tubo, yung mga ducts, yung nagdadala ng katas ng akdo, yung bile, di ba? Pwede rin ng mga dumi at mantika at taba. Di ba? Oo. Kaya pwede rin po magkaroon ng sabihin natin tumor doon. Pero ang pinaka-common, yung bukol mismo sa atay, hepatocellular carcinoma. Pwede, okay pa rin ba yung early detection? Yes, early detection. Marami tayong mga hepatologists dito na magagaling. Okay. Pwedeng tanggalin. Marami tayong hepatobiliary surgeon na okay. Wow! Nabitin ba kayo? Don't forget, nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan yung lang po ako sa Facebook, TikTok. I-type ang search and username natin at Doc Dennis Official Makapamilya. Mag-follow, like at share para sa pang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang kayo.